Preparar! Aponte! Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa mga pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang may mga salita para sa mga takot, mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwaliang nangyari sa bansa? Krimen bang may tuturing ang pagpapagkabayani sa sariling bansa? Ito ang kwento ng buhay at kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Aray! Aray! Mga ganun kaya daw! Aray! Aking nari, kayo mag-iis mo na at tawag ng kumatin. Is only you. Ano kaya may kapangalan natin sa mumunting biyayang ito? Isang biyaya sapagkat ikay devoto ng Santong si Jose. At ang patrong santo ngayon na si Santong Potrasio. At maituturing na hindi lang ito isang panahon sa pitsang ito. Ng ikalabinsyam ng Hunyo, ang sanggol na ito ay ating papangalanan ng si Potrasio. Sa araw na ito ng Hunyo, pitsang 22, ang sanggol na to ay aking binubunyagan. Por el de nombre de Dios Todopoderoso. Aking mahal, panahon na upang nararapat na mag-aral si Pepe sa wastong paaralan. Pero aking mahal, sakitin ng ating anak. Wala kang dapat ipag-alala. Ako lubos na naniniwala sa kakayahan ni Pepe na arugay ng kanyang sarili. Pasyano, halika nga dito! Pinatawag mo na ako, tata. Oh, sapagkat mararapat ang iyong sama ng iyong kapatid na si Jose. Pang doon siya mag-aral sa binyan. Ang iyong kagustuhan ay masusunod, tata. Magandang umaga sa atin lahat. Kinakagalang ko, ngayon ay makita ko. Bago simulan ng ating pagtatalakay, gusto ko muna malaman ng iyong mga pangalan. Ako si Padre Justiniano de Vergara. Kayong kilala nyo lang ako, kayo naman ang magpapakilala sa akin.
Ikaw, Ginoo, simulan mo sa'yo. Ikaw, hindi mo lang sa magpakilala ka. Magandang araw po, Guro, at aking mga kamag-aral. Ako po, si Jose. Marunong kang magsalita ng Espanyol? Kakaunti lang po, Guro. Latin. Kakaunti lang dito. Hay naku, naka-enjoy yung napakainang nilalang. Silensyo, por favor, mga Ginoo. Ikaw, Ginoo. Inyo ka naman. Maliit pa ang mong kalaman. Maaaring iwan ko muna kayo at ako'y may gagawin muna. Hoy! Maitim na bubwit na mukhang tsunggo! Aray! Huwag kang manakit! Magka-mag-aral tayo! Anong magkamag-aral? Wala akong kamag-aral na tsunggo! Siguro, tsunggo din ang iyong mga magulang. O di kaya ikaw ay ulila. Limantan sa inyo! Ano ito? At bakit kayo nag-away? Siyusip ulat ang may pasimuno, maestro. Hindi pa ako makisinong sa aking sumunod ka! Tayo ng harap! Nawa ito'y maging mabalak sa inyo upang hindi kayo mag-away. Inyo ako! Tikman mo ang pagsik ng aking babutan! Sa binyan ay naranasan ni Jose ang mga bagay na hindi niya naranasan sa loob ng kanilang tahanan. Kabilang narito ang pamamalo sa mga mag-aaral kapag sila ay nakakagawa ng kamalian at mga hindi gusto ng mga maestro. Ngunit sa kabila ng lahat na iyon ay nagawa pa rin ni Jose na mangibabaw sa kanyang paaralan. Pagtatapos ng pag-aaral ni Jose sa binyan ay isang masamang balita ang nakarating sa kanya. Ang kanyang ina ay hinuli at pinalakad ng 50 kilometro at ikunulong sa maling paratang na nilason ang kanyang hipag na asawa ni Jose Alberto nakasapwat nito. Aking kapatid na Jose, hindi mo muna maaaring gamitin ang ating apelyedong merkado. Lubhang mapaganib para sa iyo sapagkat madadamay ka sa himagsik ng ating kaaway. At sa anong kadahilanan na may kaaway? Tayo'y pinag-iinitan sapagkat malapit ang ating pamilya kay Padre Burgos. Pati ang pagtanggi ni Ama na taasan ang buwis ay binigyan nila ng masamang kahulugan. Ngunit, ano na ang aking gagamiting apelyido, kuya? Magmula ngayon, Rizal na ang iyong gagamitin. Rizal? Kumuha si Jose ng pagsusulit para sa pasukan ng kolehiyo sa San Juan de Letran na siyang unang hiling ng kanyang ama, pero kalaunay ay nagpunta siya sa Ateneo. Si Manuel Ceres Burgos ang nagpasok sa kanya sa kadahilanang si Padre Margin Fernando ay ayaw siyang ipasa. Si Padre Jose Beck ang naging guro ni Jose habang siya nag-aaral sa Ateneo. Nagtapos si Jose bilang valedictorian. Magandang araw, Pinipinig. Ako nga pala, si Jose. Ano ang iyong pangalan? Sa Ateneo din nakilala ni Rizal ang kanyang unang pag-ibig. Isang kolehiyanang si Segunda Katigbak. Nawari ang kanyang mga mata pero kumikislap na siyang nakapagpanara sa limin ni Jose. Labis na nangibig si Jose
kay Segunda sapagkat ito'y nahumaling sa binibining may pisnging namumula-mula sa mga ngiti nitong nakakagayuma at nakakaakit, na habang sila'y nagkakasama ay nadarama ni Jose ang matamis ngunit nakakasalang pag-ibig. Ngunit sa paglipas ng araw ay humimpil ang soyaan ng dalawa sapagkat pinapauwi si Segunda ng kanyang ina upang alagaan ang kanyang nakakabatang kapatid. Pagkatapos mag-aral ni Jose sa Ateneo ay nagtungo ito sa Universidad ng Santo Tomas. Filosofiya at panitikan ang kinuha niyang programa. Ngunit nang maglaon, lumipat siya sa medisina dahil ang mga bunsong lalaki ay kadalasan pari o doktor ang tinatahak sa kadahilanang dapat nilang pagsilbihan ang kanilang mga magulang at mga nakakatandang kapatid. Hindi nasiyahan si Jose sa kanyang pagpasok sa Kolehiyo di Santo Tomas dahil sa diskriminasyon sa lahi at nakakasuklam na estilo ng edukasyon ng mga prailing Dominiko. Sa universidad ding yaon ay muling napaibig si Jose Leonor Rivera na may ngiting binabagayan ang kanyang malarosas na pisngi, matamis na tinig at binabagayan ng kahali-hali ng halakhak. Jose, ikaw ang aking magiging lihim sa kasunduan. Pumunta ka sa Europea, mag-aral ka ng medisina at doon ipagpatuloy ang nararapat gawin para sa ating bayan. Kuya, paano na ang aking mga iiwan? Iyong tatagan ang siyang loob. Wala kang dapat ipag-alala. Ako ang babantay sa ating pamilya. Ako'y gulong-gulo. Bakit ako pa ang pupunta doon? Bakit hindi na lang ikaw, kuya? Jose, ikaw ang higit na makikinabang doon. Hindi lang ako ang nagpasya nito. Pinag-usapan din ito ng ibang kapanalig. Padadalhan ka na lang namin ng panggastos buwan-buwan. Wala namang kapasyahan si nanay at tatay dito. Malalaman din nila pag nasa Espanya ka na. Paano si Leonor? Pwede, ba't ang dami mong talon? Huwag ka mag-alala at huwag ang siyang sarili lamang ang iyong inisip. Umalis na si Jose patungong Espanya habang nasa Europa. Naging bahagi siya ng kilusang propaganda na kumukonekta sa ibang mga Pilipino na nagnanais ng reforma.
Dito isinulat ni Jose ang kanyang unang nobela na pinamagatang No Limit Tangere, isang aklat tungkol sa madilim na aspeto ng kolonyal na pagkahari ng Espanya sa Pilipinas. Naging usap-usapan ng libro at pinagbawal ito sa Pilipinas sapagkat mainit dito ang papel ng mga Katolikong prayle. Bagamat maraming kopya ang nakapasok sa bansa dahil sa nobelang ito, naging tuluan si Rizal ng pulisya dahil na ang pagbabalik ni Jose sa Rizal noong 1887 ay napakaikling. Nagbalik si Jose sa Europa at patuloy na nagsulat. Sa panahong iyon ay nilabas ni Jose ang sumunod nobela, ang El Filibusterismo, noong 1891. Nilathala din ni Jose ang artikulo mula sa La Solidaridad, isang payagang na nakahanay sa layuning propaganda sa mga reforma na itinaguyod niya ay hindi kasama ang kalayaan ng Pilipinas sa Espanya. Mahal kong kapatid, kumusta ka na? Huwag mong pababayaan ang iyong sarili dyan. Pasensya ka na at ngayon lamang ako nakasulat. Pepe, isang napakalaking trahedya ang nangyari sa Calamba. Dumating dito ang isang pulutong ng mga Guardia Civil. Binigyan bawat pamilya ng 24 oras para mag-impake at lisanin ang lugar. Nang araw ding iyon, kahit saang bahagi ng Calamba kapunta, ay maririnig mo ang sigaw ng mga mamamayan. Magpakatatag ka, Pepe, at huwag mo kaming alalahanin dahil sa kabila ng lahat ay hindi kami mawawalan ng pag-asa. Pasyal. Naway nakatagpo ka na ng tunay na kaligayahan sa iyong puso at sa iyong mga sulatin. Mahanga ko sa iyong katapangan, ngunit nalulungkot din dahil kitang-kita ko na magkaiba na tayo at napakalayo sa isa't isa. Pinagkasundo ako ni Ina sa isang Ingles, bagamat hindi ko siya gusto, ay nagsumamo at nanaig na tanggapin ko siya. Matagal ko itong pinag-isipan, kagaya ng matagal kong paghihintay sa iyo. Paalam, Pepe. Mapapakasal ako pero mananatili akong nakagapos sa alaala ng iyong pagmamahal. Patuloy na nagmamahal. Yunor. Sa pagkilom ng sugat sa puso ni Jose ay nakilala ulit nito ang isang babae na nagngangalang Nelly Busted na siyang nililigawan din ni Juan Luna noong 1889 hanggang sa 1891 sa Madrid. Magandang araw, General Luna. Magandang araw din sa'yo. Alam mo bang may naagip akong balibalitan na may relasyon sina Jose at Nelly? Ano? Hindi maaaring maging tama ang aking
kang hinala! Huwag mainit ang ulo, General. Bali-balita lang yan. Sige, General. Maiwan mo na kita. Sa isang piging, pinagsalitaan ni Juan Luna si Nelly at hinamon si Jose ng away. Ngunit sa kabila ng lahat ay bigo pa rin na mag-isang dibdib sina Jose at Nelly. Ang matapang na pagbabalik ni Rizal sa Pilipinas mula sa iba't ibang panig ng mundo ay noong Hunyo 1882. Ito ang pangalawang pagbabalik ni Rizal sa Pilipinas. Pangalawa sa kanyang pag-uwi noong Agosto 1887. Alam na ni Jose na papasukin niya ang magulo at mapanganib na mundo, ngunit determinado na siyang lumaban hindi lang sa Espanya, pati na sa Pilipinas na mismo. Sa panahon din iyon ay nabuo ang revolusyonaryong kilusang kataas-taasang kagalang-galangang katipon ng mga anak ng bayan na siyang pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Ilabas ninyo ang inyong mga sidula! Punitin ang inyong mga sidula! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang mga katipunero! Mabuhay! Mabuhay si Jose Rizal! Mabuhay! Samantala ay nagpadala si Rizal ng dalawang sulat kay Gobernador General Eulogio Despujol Dusay na nagsasaad ng kagustuhang tulungan ni Rizal ang mga Pilipino na magkaroon ng bagong buhay sa Borneo at hinihingi nito ang suporta ng Gobernador General. Sa pangatlong liham ay inilantad ni Rizal na babalik ito sa Maynila upang may sakatuparan ng Borneo kolonyalismong proyekto. According to the note of the consul in Hong Kong, Dr. Jose Rizal is on his way by now. File a case against him about anti-religious and anti-patriotic agitation. Magandang araw, Doktor. Ako si Andres Bonifacio, Pangulo ng Kilusang Katipunan, na may layuning maghimagsik laban sa mga mapangaping Espanyol. Magandang araw, Andres. Ano ang maipagdidikot ko sa inyo? Labis kaming humanga sa iyong katapangan dahil sa pagpunta mo dito sa Pilipinas. Pero kami may hinala na ikay sumasayaw sa palad at patibong ng mga Espanyol. Naparito kami sapagkat ikay aming nais na sumama sa aming kilusan. Tayo'y magkasintulad ng layunin na ipaglaban ang ating karapatan. Paumanhin, Andres. Magkaiba tayo ng pamamaraan ng paglaban. Kayo ay gumagamit ng baril at sandata. At ako, ang layunin ko ay makamit ang kalayaan sa pamamagitan ng sulat. Hindi alam ni Rizal ang balak na pagpapahuli sa kanya ng Gobernador General sa kanyang pagbabalik. Sila ay tahimik na inilipat sa Fort Santiago kasama ang iba pa niyang kababayan. Pati na ang kapatid ni Rizal na si Pasiano ay pinahihirapan upang idiin ang nakakabatang kapatid na si Rizal. Pasiano! Oh! Ay! Nyo! Sabihin mo ang nalalaman mo tungkol sa pagkakaberde niya sa Rizal! Wala akong nalalaman. Kahit anong gawin mo sa akin, hindi ako magsasalita. Ikaw!
Ikaw ay isa! Dalawa yun! Ito, turuan nyo ng leksyon hanggang sa magtagta! Madilim ang mundong ito, ngunit ang aking puso ay mananatili ang liwanag ng pag-asa. Ang kalayaan ay di maaaring madamay ng talikalang ito. Hindi pa ba nagbabago ang iyong isip? Magsalita ka na tungkol sa kasamaan mo sa rebellion. Dahil ikaw lang ang tanging susi para malunasan ang panakit ninyo. Di ako magsasalita, sapagkat wala ako sasabihin. Sige, pagpatuloy mo lang ang katagasan ng iyong ulo. Sa huli, wala din naman kayong laban. Bumulo kayo niyo! Hindi! Bilisin na ka! Halina kayo! Inay! Tama na yan! Let's go! Ako, si Jose Montasio Rizal y Alonso Rialonso. Ginagagala kitang makita, Senyor Rizal. Ako si Luis Javier de Andrade, isang abogadong ipinadala para tulungan ka sa iyong kasong legal. Lubos kong ikinagagalak ang iyong pagdating. Inaasahan kong tutulungan mo ako sa aking mga karapatan. Pinangangako po sa aking sarili na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maipagtanggol kayo ng maayos. Ako ay naglakbay mula sa malayo upang personal na maunawaan ang inyong kalagayan at siguradong mabibigyan ng justisya ito. Ang inyong dedikasyon ay pinapahalagahan. May mga dokumento at ebidensya pa ako ibibigay upang masuportahan ang aking mga gawa. Tiyak na dapat natin bigyan ng linaw ang mga pangyayari at maipakita ang tunay na diwat at hikain ng iyong kilos. Maraming salamat sa pagkakataon. Paalam, bayan kong minamahal. Lupa mong sagana sa sikat ng araw. Iling paraiso ang dito'y pumanaw at perlas ng dagat sa may silanganan. Buong kasiyahang inihahain ko kay Ama ang buhay kong ito. Maging dakila may alay rin sa iyo kung ito'y dahil sa kaligayahan mo. Pastulong! Cut! Espanyol! Ikaw dito! Posisyon nyo nasa. Isa nyo. Umaray! Harap tayo kay Rizal! Kapitan! I-ultimo pabor! Let me face the squadron! Imposible! At least spare my head! Pangalan ng hari ng Espanya, sino man ng tutulad sa ginawa ng kriminal na to, ay atulan yun ng kamatayan.
Preparar! Aponte! Konsumatum! Fuego! Dapat ikaw mo sa chikog mo. Kay costume mo. Sabi? Ngun, pa-record dito. Eh, kaslamat mo. Sige. Sige. Is onin. Reaction. Is onin you. Ano kaya ang Mabaling nga sa saw kayo. Tawag kong makabilan dito. Sige. Kami nga rin sana. Sakto yung saw. Pang doon sa mag-aral sa binyan. Ang ikot. Sige, pasok. 1, 2, 3, pasok. Marunong ka bang magsalita ng Espanyol? Ako ilang ko. Salitang lain. Ako ilang dito. O di talaga. Saka mali ang nila. 1, 2, 3, go! Silencio, por favor, rápido. Going go. Ego. Ay naku. Maaaring iwan ko muna kayo. At ako'y magigagawin. Muna. Hoy! Ikaw! Sige. 1, 2, 3, go! Go! 1, 2, 3, go! Siguro, tiyonggurin ng mga magulang mo. O, sinuli. Go! Naway ito'y maglusilbing babala sa inyo. Inyo, tuwan! Tumuwan ka! 1, 2, 3, go! Naway ito'y maging babala sa inyo. Tuwan, inyo! Tikman mo ang bagsik na Tikman mo ang bagsik ng aking babuta. Ano yung na-pizza? Sorry. Ano, dekal ko po kayo. Dekal ko po kayo. Ang mga palas. Cheers! Dia kasi mura ata yung kuha ng halaga ito. Pato, three, go! Nice! 1, 2, 3, go! Nice! Ako rin. Kompleto of garot! Ay, aso! Nyawat. Iyalak dito naman. And katang ka gusto
patin, nagtatakot patin. Tapos pas na pangan manuuga ka adik. At mga disdi. Saksay tadi. Nice cut. Tapos si Ahmed dekas na. Salong kita dito. Wis alakas na. Sige, practice bay. Tapos dinik lagi tuturan ayo. May Rizal. Tapos sumrak ni Rizal de kinastura. Rizal lumay ka na. Aguray. Ay sumak lang Rizal. Tapos umag ka. Hello. Tapos si Kamut. Di ba? Si Kamut pasin mo. Pasin mo. Tapos pasok Rizal. Pasok. Oh. Nice to meet you. Oh. Kagis na yan. Latest. Magandang araw, General. Magandang araw din sa'yo. Alam mo ba may nakalat akong balita? Alam mo ba may nakita akong balita na may relasyon sina si Admin? Ano? Hindi ba ay? Sige. Hindi ba? Hero ka si Pasel, hindi. Hindi ba? Kasi pas-pasan naman. Hindi maaari. Sige, maaari. Sige. Nice. Maganda ka man sa saya. Bebe, di pas. Apa nga dakat? Uy, kung nakaumikat kayo. Pinim, Sige, talayo. Hey. Kakaw. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na may layuning maghimagsik laban sa mga mapangaping Panyol. Magandang araw, Andres. Ano ang may Go. Punta dito, Pilipinas. Hindi lang. Sige. Magnaka. Pwede. Kami bubukat yun. O yawan, naalak. Go. Ay, malak ba di? Magtanda. Basta magtanda. Para na kang provinsyano. Hanggang sa magtanda. Sige, alin pa yun? Sige. Hoy, medyo mikat kayo. Saan kayo makita? Close yun sa kaman pa yun na lokatan. Bigla yun lokatan ha. Mali bigla, tamadadal. Bigla yun. Sabihin mo, ang nalalaman mo tungkol sa karebeldean. Wala. Konserisan! Kulit. Kahit anong gawin mo sa akin, hindi ako magkasalita. Ako! Rodrigo! Turuan nyo yan ng leksyon hanggang sa magtanda! Magtanda! Rodrigo! Yan! Turuan nyo ng leksyon sa magtanda! Yan! Turuan nyo ng leksyon! 1, 2, 3. Okay, sige, serious. Sige, 1, 2, 3. Amo kikitan dia kamera. 1, 2, 3, go! Go! Oh, tayo! Sige, gumanyo. Sige, sakom jero pa na. 1, 2, 3, go! Ikaw! Saling anak, tungkol sa religion. Ikaw na ang tanging susi para malunasan. One, two, three, go!
Magsalita ka na tungkol sa mga kasamaan mo sa rebellion. Ikaw lang ang tanging susi para maranasan ang... Sige lang, ikaw lang. Sige lang, ang kasakit ninyo. Ay, sige ulit, EJ ko. First, ako. Sige, first. Kapitan! I-ultimo pabor! Let me face the squadron! Imposible! At least spare my head! Pangalan ng... Kapitan, ultimo pabor. 1, 2, 3, go! Kapitan! Mi ultimo pabor! Dito yung ganyan ko ha. Nagtakot tayo pa. Nagtakot itlog. Ano yan? Bino ko biskuit yan. Yan yung dimi. Dapat amin, Teo. Parang natin, parang kalon. Smith na kalon. Wala bang kakin lang! Ano lalako? Napalabas ng timpo, nasumbatan sa lusod ko. Nuapay nga kaman nina, ay aditan ng ilila. Hindi pigapay ay tawan, ay say uyak ni nanang